At ang mga minamahal kapatid, ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral, mga minamahal, ang mga salita ng Panginoon, na ito po ay ating pong naumpisahan, kapatid, at nakadalawa na po tayo. Yung pong grow, gather, and go. Gusto ko lang po, mga minamahal, mag-recap dahil meron po tayo mga bisita. Ano po ba ito, mga minamahal? Yung grow, kapatid, kinakailangan na tayo po ay mag-grow spiritually. Amen. Ang ating spiritual na pamumuhay ay kinakailangan ito'y lumago ng lumago, kapatid, dahil hindi po tayo dapat manatili sa pagiging sanggol bilang isang Kristiyano. Amen. Kinakailangan maging mature po tayo. Amen. Hindi po yung puro baby, palagi kang bine-baby, kapatid. At kinakailangan, ang baby po, ang sanggol, kapag mga minamahal, ito po ay ipinanganak, hindi po naman po kaagad-agad naglalakad po yan. Amen po ba? Siya po ay nakahiga at siya po, kapatid, ay dumudodo, mga minamahal. At darating ang panahon, after 1 year or 1.5 years, kapatid, ang mangyayari, mga minamahal, maglalakad na po yan. So mag-grow na po yan, lalago na po yan, kapatid. Kagaya ng alaman, mga minamahal, yung halaga mong alaman, kapatid, maliit lang yan, pagkatapos lalaki po yan, at mamumunga. Ganun din daw po ang Kristiyano, kapatid. Huwag po tayong manatili sa isang sanggol bilang Kristiyano. Kinakailangan tayo po'y lumago, at bilang isang puno, mga minamahal, tayo po ay lalago, at lalaki ng lalaki, pagkatapos mamumunga po tayo. Ano ang ating ibubunga? Ibubunga po, kapatid, hallelujah, yung mga pagsunod sa ating Panginoon at mamumunga tayo ng mga kaluluwa. Amen po ba? Pero nakakalungkot, kapatid. Ako, mga minamahal, sa totoo po nito, minsan nagdurugo po ang aking puso. Dahil sa kabila po ng ating pagpapaliwanag sa mga salita ng Panginoon. Pero imagine hindi pa po tinapos. Nakadalawa pa po tayo, isa na lang, hindi pa tinapos yung iba, wala na naman. Nung linggo, napakaganda ng pinag-aralan po natin. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25, na huwag po natin kalilimutan ang pagtitipon ng mga banal. Dahil sa ating pagtitipon, kapatid, dito po tayo lumalakas at nagpapalakasan sa isa't isa. Amen po ba? So, napakaganda po ng mga topic po natin. Pero kapatid, ang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lamang po, mga minamahal, puro ito'y pumapasok sa kanan ng ating tenga, pagkatapos ito po'y lumalabas. Pero lamang po, kapatid, doon po sa mga tao na mayroon po talagang reason. Amen po ba? Naintindihan po yun ng Panginoon. Pero kapatid, kung wala ka namang ginagawa, wala ka namang rason sa Panginoon, napuyat ka lang sa pagmamadyong mo kagabi, mga minamahal, magagaling sa iyo ang Panginoon. Magagaling sa atin ang Panginoon yan. Kasi mga minamahal, alam po ba ninyo, kapatid, na yung mga upuan po ninyo yan, alos master ko na po, kapatid, kung saan kayo nakaupo. Master ko na po yan. Alam ko na kung saan uupo si Sister Lani, Sister Casey, Sister Max, Sister Annalyn, Sina Modja. Alam ko na kung saan sila pupwesto. Kung ako po na tao, alam ko kung saan kayo nakapwesto pag kayo'y nandito sa gawain ng Panginoon. How much more, kapatid, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, sabi ng Biblia, is all-knowing God. Alam po niya ang lahat po ay alam niya, kapatid. At nakikita niya ang lahat. So, ibig sabihin, kapatid, kung kami inahanap-hanap po namin yung nakaupo dyan, kapatid, ang ating Panginoon ganun din. Amen? Gusto ng ating Panginoon, kapatid, na tayo po'y magbubunga ng magbubunga. Hindi lamang po tagapakinig ng mga salita, bagkus tayo rin naman ay tagapagtupad ng salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Kaya po, mga minamahal, natapos na po natin yung grow, yung gather, yung pagtitipon, at ngayon po, nasa go po tayo. Go. Ano po yung mga minamahal? Kapatid, basahin po natin ito. Pagpatuloy po natin.
Hebrews chapter 10, verse 38 po tayo hanggang 39 ngayon. Nasa Hebrews pa rin po tayo, kapatid. Ano po sinasabi po rito? Ang author po ng Hebrews, kapatid, ay po ay ine-encourage. Tayo po ay minomotivate na tayo po ay magpatuloy. Kasi po, kapatid, we are now on the process of sanctification. Yung pong napapag-aralan po natin, kapatid, yung grow, gather, and go, ito po ay nasa ilalim po ng proseso ng sanctification o pinapakimbanal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi po dito, kapatid, sa Hebrews chapter 10 verse 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay, basahin po natin, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Maliwanag po dyan, kapatid. The just shall live by faith. Ang matuwid daw po, kapatid, ay mabubuhay sa pananampalataya. Tayo na po ngayon ay may pananampalataya. Pananampalataya sa iisang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal, at kanyang tinubos ang ating mga kasalanan, hiniyain niya ang kanyang sarili sa atin, at kayo po, mga minamahal, meron na pong pananampalataya ang bawat isa. So, dahil sa meron po tayong pananampalataya sa isa't isa, kapatid, ang sabi po dyan, the just shall live by faith. Amen? Ang matuwid daw po ay mabubuhay sa pananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ang aking kaluluwa ay hindi kalulugdan. Hindi mapiplis, mga minamahal ng Panginoon, kapag ikaw ay umurong. Kasi, kapatid, nakilala mo na ang Diyos eh. Hindi sana, okay lang sana kung hindi mo pa nakilala ang Diyos. Pero, dahil ang sabi po ng Biblia, yaman din lamang na atin na pong nakilala ang Panginoon, tayo po, kapatid, ay inuutusan ng ating Panginoon na huwag daw po tayong umurong. Amen po ba? Ibig sabihin, tayo dapat ay pasulong sa ating paglilingkod sa Diyos. Nakukuha po ba ninyo? Kinakailangan pasulong, hindi po backward, but rather forward, kapatid. Kaya po, pagpatuloy po natin sa 39, ano po sabi po dyan? Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Kasi dati-dati, kapatid, tayo po'y nasa kapahamakan, ang ating kaluluwa ay walang direction. Ibig sabihin, kapatid, kung mamamatay tayo, hindi natin alam kung tayo mapapahamak. Pero ngayon po, kapatid, na binigyan na tayo ng direksyon ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng Biblia, huwag na po tayong magsipagbalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So, ibig sabihin, mga minamahal, puro dapat positive. Amen po ba? Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kasi po, mga minamahal kapatid, ito po, go. Kinakailangan mag-go ka, kapatid. Kinakailangan, hallelujah, ikaw ay susulong, kaya go. Amen? Pero hindi sinabing go back, kapatid. But rather, sinabi mo na, kinakailangan ikaw ay pasulong, kapatid. Amen po ba? Kaya po, mga minamahal, maliwanag po sa banal na kasulatan, ano pong sabi po ni Pablo? Ipinangaral po ni Pablo, kapatid, na tayo po ng mga Kristiyano ay kagaya po ng mga mananakbo sa sanglibutan ito. Alam po ninyo yung mga runners, kapatid, yung mga lumalabas sa track and field. Kapatid, inalimbawa po tayo doon ni Apostol Pablo. Dahil ang ating pong paglilingkod sa Diyos, kapatid, tayo ngayon ay parang naglalakbay. Kagaya ng mga Israelita, kapatid, nung iniligtas sila ng Panginoon mula sa kamay ng mga Egyptian, kapatid, sila po'y naglakbay. At sa kanilang paglalakbay, kapatid, dahil masyado silang reklamador, marami ang nangamatay. Ganon din tayo, kapatid. We are now a modern Israelites.
kapatid, modern. Tayo po ngayon ay inalis na ng Panginoon from the bondage of sin. Kapatid, inalis na po tayo ng Panginoon doon at ngayon ay naglalakbay. At ang ating paglakbay na ito, kapatid, ito po ay mahabang lakbayin. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay, kinakailangan tayong maglakbay. Amen po ba? So mga minamahal po, sabi po ni Apostol Pablo, kapatid, dito po sa 1 Corinthians 9:24 up to 27. Ganito po mga minamahal. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsistakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, ang sabi ni Pablo, na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit, hinahampas ko ang aking katawan. Para bagang pinapatay niya, kapatid, ang kanyang katawan. At aking sinusupil. Ano yung sinusupil po niya, kapatid? Yung dati niyang pagkatao. Sinusupil po ni Pablo, kapatid, na huwag nang babalikan yung kanyang dating pagkatao, mga minamahal, na siya po ay persecutor, kapatid, ng mga Kristiyano. Sinusupil niya ang kanyang sarili, baka magkasala sa Panginoon. Ibig sabihin, kinokontrol niya ang kanyang sarili, nilalabanan niya ang kanyang sarili, kapatid. Baka sakaling sa anumang paraan, sabi ni Pablo, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Ibig sabihin, kapatid, dahil si Pablo si evangelist, siya po isang pastor, mga minamahal, kanyang sinusupil ang kanyang sarili. Isang mangangaral, mga minamahal, kanyang sinusubil ang kanyang sarili. Bakit? Kasi sa kanyang pangangaral, kapatid, kung hindi niya nasupil ang kanyang sarili, baka makita po ng membro, may takbo din po siya. Kasi nangangaral siya, pero hindi niya ginagawa ang kanyang pinapangaral. Ganun din po tayo, kapatid. Kahit na ikaw ay isang membro, yaman din lamang, kapatid, na tayo po'y nakakilala sa Diyos, kinakailangan supilin po natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Amen. At anong sabi po ni Pablo? Ang isang mananakbo, ang sabi po niya, kanyang iniiwasan, kapatid. Anong sabi po dito? Tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Marami raw po tumatakbo, pero iisa lang ang magiging champion. Amen po ba? At ang kanyang ginagawa, kapatid, hallelujah, ay kanyang talagang pinagtitiisan. Meron siyang pagtitiis dito, tingnan po niyo, upang magsipagtamo kayo, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga paruran ay mapagpigil. Sabihin po natin, mapagpigil. Mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa na nito upang magsipagtamo. Anong kanilang pinipigilan, kapatid? Siyempre, kapag ikaw ay isang mananakbo, palagi kang nag-ehersisyo. Amen po ba? Para maging malakas ka sa iyong pagtakbo, bawal na ang inom. Amen? Bawal na po ang anak dyan. Bawal na ang sigarilyo. Bawal ang magpuyat, kapatid. Kasi mananakbo ka upang sa ganun maging malakas ang katawan mo upang makarating ka doon sa finish line. Amen po ba? Ganun din tao po. Pero ang tao ito, mga minamahal, isang manakbo, ang kanyang intensyon o kanyang target ay ang makuha yung isang medalya na may pagkasira. Gold-plated lang yun, kapatid. Pero sabi po dito, bilang isang Kristiyano, hinalimbawa tayo ngayon ni Pablo sa mga mananakbo.
So, ibig sabihin, tayo po ngayon ay tumatakbo. Nakikipaglaban po tayo. Nakikipag-race po tayo, kapatid. Kinakailangan ng bawat isa ay makarating sa finish line. Ano ang finish line? Yung glorification, kapatid. Amen po ba? Finish line. Kinakailangan, kapatid, matumbok mo yun, makuha mo yun. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, kinakailangan ikaw ay tumakbo at mayroon kang pagpipigil sa iyong sarili. Kung dati mo nang ginagawa, mga minamahal, huwag mo nang gawin. Kasi ikaw ngayon ay inalis na ng Panginoon from the bondage of sin, at ngayon po, ikaw ngayon ay lumalakad at tumatakbo. At ang gusto ng Panginoon ay huwag mong linungunan yung pinanggalingan mo, at ang gawin mo, kapatid, focus ka lang. Go, 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 kapatid, para doon sa finish line na kung saan tayo ay magmamana ang buhay na walang hanggan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Maliwanag po. At anong sabi po ni Pablo, kapatid? No turning back. Narinig po ninyo yung kanta po natin kanina? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Ibig sabihin, kapatid, ikaw ngayon ay decidido na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, at wala na pong balikan po yan. Amen po ba? Wala nang balikan. Kasi, kapatid, pinalaya na po tayo ng Panginoon. Hinugasan na po tayo ng dugo ng Panginoon, kapatid. Kaya ang sabi po ni Pablo, no turning back. Amen? Amen. Galatians, kapatid, from the book of Galatians, chapter 5, verse 7 up to 8. At kung sabi dito, nagsistakbo kayong mabuti ng una, sino ang gumambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula sa tumawag sa inyo. Sino tumawag sa atin, kapatid? Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Pero sabi po dito, ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Ibig sabihin, kapatid, nahalin lang po itong mga Kristiyano nito, kapatid. Ang sabi po dito, nagsisitakbo kayong mabuti. Ngayon, nagsisitakbo tayo. Nasa lakbayin tayo, tumatakbo tayo. Pero anong nangyari, kapatid? Tumigil ka. Pagkatapos, mga minamahal, nawala ka sa gawain ng Panginoon. Anong sabi ni Pablo? Sino ang gumambala sa inyo upang kayo huwag magsisunod sa katotohanan? Ikayo ba'y nag-brainwash, kapatid? Ikayo ba, mga minamahal, ay nagkaroon ng alinlangan sa iyong pagtakbo? Ang sabi ni Pablo, kapatid, ang bagay na ito ay hindi galing sa Diyos na tumawag sa inyo. Ibig sabihin, kapatid, kung mayroon ganon, mga minamahal, na nangyayari sa iglesia ng ating Panginoon, ang gumambala sa atin ay walang iba kundi si Satanas, mga minamahal. Remember this, mga minamahal kong kapatid, that we do not wrestle against flesh and blood. Hindi po tayo nakikipag-wrestling, kapatid, sa pamamagitan ng dugo at laman. Ang ating kalaban dito ay hindi tao. Amen po ba? Ang ating kalaban, mga minamahal, ito po ay espiritu. Masamang espiritu. Ito po'y malakas, mga minamahal. Kaya po, kung wala kang espiritu ng Diyos, hindi mo kaya ang espiritu ito, kapatid. But the moment na ikaw ay mayroong santong espiritu sa puso mo, mga minamahal, anong sabi ng Biblia? Hallelujah! Ikaw ay magtatagumpay because, kapatid, napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maliwanag po, kapatid, ang ating pinapag-aralan. Everybody say, praise the Lord. At dito, mga minamahal, ano po ang sabi po ng ating Panginoong Yesus? Mga minamahal, napaka-easy lang po ang sinabi ng Panginoon. Mismo ang Panginoong Yesus
Ito'y babala, kapatid. Ang sabi po niya, mga minamahal, dito po sa Luke chapter 17 verse 32 up to 33, mga minamahal. Anong sabi ng Panginoon? Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Napakaisip versikulo. Sa English nga, Brother Yon. Ano po, kapatid, ang sabi ko, remember Lot's wife. Napakaisip. Bakit? Sino ba yung asawa ni Lot, kapatid? Actually, sa Biblia, wala pong pangalan ng asawa ni Lot. Hindi siya tinawag na Rachel or Lenny. Wala eh. Basta sinabi po, asawa ni Lot. Walang pangalan. Kapag wala kang pangalan, hindi ka kilala ng Diyos. Kasi wala kang pangalan eh. At ang pangalan mo, kapatid, dahil wala kang pangalan, hindi nakasulit yan sa aklat ng buhay. Siguradong doon ka talaga. Alam ng Diyos eh. Hindi po ba? Alam ng Panginoon kung sino ang kanyang ililigtas eh. Pero sino po ba ang asawa nila? Ang asawa nila at mga minamahal ay ganito. Si Lot at ang kanyang pamilya, sila po ay tumira doon po sa Sodom and Gomorrah. Umasenso ang buhay po nila dahil masagana ang Sodom and Gomorrah. Isko'y syudad, kapatid. Masagana. Pero mga minamahal, sumama ng sumama ang Sodom and Gomorrah. Lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Babae nakikipagtalik sa kapwa babae. Sa Sodom and Gomorrah, kapatid, ang gobyerno po nila doon ay kagaya ng gobyerno ng aso. Alam niyo yung aso? Kahit may nakakakita, nagsesex po sila. Saan pa? Sa kalsada pa. Hindi man magtatago yung aso eh. Hindi man itatago yung ginagawa nila na pupunta doon sa likod ng talahiban eh, doon magsesex. Hindi. Kahit na saan, basta't sumumpong yung kanilang kalibugan, kapatid, sila'y magsesex. Ganon ang Sodom and Gomorrah. Tumatawa kayo, kapatid, ha? Pero totoo po ito. Alam po ba ninyo, kapatid, bago po sunugin ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah, binigyan sila ng babala ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na sila'y magagsisi. Ang sabi nga kay Abraham, kapatid, na kung ito'y aking susunugin. Pero sabi ng ating kapatid, mga minamahal, ang ating amang si Abraham, kung halimbawa, merong isang pamilya o 2 pamilya, 3 pamilya, hanggang o 50 pamilya na makikita ng matuwid doon, susunugin mo ba? Alang-alang sa pamilyang yon, hindi ko susunugin ang Sodom and Gomorrah. Pero wala kasing takot eh. Walang nasumpungan na matuwid doon. Imagine 2 angels bumisita kay Lot at pumasok sa bahay nila. Habang nandun po, kapatid, mayroong nakakita sa 2 angels na to. Lalaki at mga babae. Nung pinatuloy nila itong 2 angels na ito, nagrally ang mga tao. Nagrally sa Sodom and Gomorrah. Ano bang rally? Sumisigaw sila, Lord! Lord! Ilabas mo yung 2 bisita mo. Ilabas mo sila at dalhin mo sila sa amin dito upang siya ay aming asawain. Ganyan kagrabe ang Sodom and Gomorrah, kapatid. Upang kami sipingan, palabasin mo yung 2 bisita mo. Sino po yung mga sumisigaw na yan? Mga lalaki, mga babae. Ganyan kagrabe doon. Ngayon, mga minamahal,
nagalit na ang Panginoon dahil sukdulan na ang kasamaan po ng Sodom and Gomorrah. Mga ilang araw lang po kapatid, anong nangyari? Ito hindi naman inaano po ito, pero ito'y pangyayari sa Los Angeles, California. 1,200 hectares na sunog. Alam ba niyo yung mga bahay doon sa Amerika? Hindi naman dikit-dikit yung bubong eh. Hindi naman mga squatter yung sa Amerika. Amen po ba? Hindi kagaya dyan sa Riles, kapatid, sa may mga remote areas, sa dako ng Maynila, na yung mga bubong, kapatid, ay dugtong-dugtong lang. Kapag nasunog ang isa, masusunog ang lahat kung hindi maagapan ng bumbero. Pero ito, kapatid, mga mga subdivision to, mga magaganda to eh. Pero tingnan mo, sinunog lahat ng Panginoon except doon sa isa. Si Paris Hilton, kapatid, isang celebrity, si Angelina Jolie. Yung mga bahay po nila, $73 million, $123 million, nasunog lahat. Yung pinaghirapan nila, mga minamahal, nasunog lahat, kapatid. Anong nangyari? Meron lamang pong isang namusong, kapatid. Dahil siya po ay isang komedyante, isang babae, mga minamahal. Anong sabi po niya? This is a godless nation. Wala raw pong Diyos ang bansa niyo, kapatid. Ang mga tao naman, tumatawa lang sila, tumatawa, umapalakpak yung mga tao. After 2 days, nasunog ang buong 1,200 hectares sa Los Angeles. Imagine, hiwa-hiwalay yung mga bahay, pero nasunog lahat. Bakit? Ba yun? Transgenderism, problema. Mga lalaki, nagpapalagay ng hari ng babae. Yung mga lalaki, kapwa lalaki, ikinakasal. Kapwa babae, ikinakasal. Yung aso nga niya ikinakasal siya. Mga minamahal, sobrang na kapatid ang kasalanan ng tao sa mundo. Hinog na kapatid ang mundo. Kaya nandiyan na po kapatid ang judgment ng Panginoon. At hindi mo kayang biruhin, kapatid, hindi mo pwedeng biruhin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Na tayo po mga minamahal, hallelujah, ay huwag pong magbibiro sa ating paglilingkod sa Diyos, kapatid. Huwag mong bibiruhin mga minamahal ang Panginoon. Kapag ikaw, kapatid, ay nagsalita, nangako na paglingkuran mo ang Panginoon, gawin po natin at dalangin po natin na paghawakan tayo ng Diyos. Amen. Ano nangyari, kapatid? Anong sabi ng ating Panginoon? Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kasi po, ang asawa ni Lot, kapatid, ito po'y materialistic. Sino po ang materialistic po dyan? Magsabing amen. Meron bang materialistic? Mga minamahal, dahil sa sobrang yaman po nila, kapatid, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, ang kabilin-bilinan ng ating Panginoon, hallelujah, na kayo ay lumabas na sa Sodom and Gomorrah at ito'y susunugin ng ating Panginoon, mga minamahal kapatid. At ang sabi, huwag kayong lilingon. Dahil kapag kayo ay lumingon, ang sabi ng Panginoon, kayo ay walang pagsalang magiging asin. A pillar of salt, kapatid. Anong nangyari? Nangihinayang itong asawa ni Lot. Siguro habang tumatakbo si Lot, yung asawa ni Lot, kumakanta pa yan. Nangihinayang. Nangihinayang po siya. Habang tumatakbo mga minamahal, hallelujah, na sila po'y palabas ng Sodom at Gomorrah at ito'y nasusulog, kapatid. Hallelujah. Naalala ng asawa nila, kapatid, yung kanilang ari-arian, yung kanilang mansion. Anong ginawa niya? Siya po'y lumingon.
paglingon po niya, kapatid, naging aliging asin. Na totoo ang sinabi ng ating Panginoon. So anong sabi po dito? Anong ibig sabihin dito ng ating Panginoon, mga minamahal? Hallelujah! Na huwag ka nang lilinguan, kapatid, sa pinanggalingan mo. Amen. Go, go, go lang sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag ka nang lilingon, mga minamahal, sa pinanggalingan mo. Ano ba ang pinanggalingan po natin? Ang pinanggalingan po natin, kapatid, hallelujah, dati-dati we are on the bondage of sin, mga minamahal. Tayo po ay nasa tali ng kasalanan, mga minamahal, hallelujah. At tayo po sa kahabagan ng ating Panginoon, tayo po iniligtas po doon sa hallelujah, sa kasalanan iyon, upang tayo po ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, huwag ka nang lilingon pa, huwag mo nang babalikan pa, kapatid, yung mga pinanggalingan mo, at ang gawin mo, go, 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 hallelujah, sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Ano po sabi ng Panginoon? Maliwanag dito. Luke chapter 9 verse 62. Lucas 9:62. Naglilista po kayo. Salamat sa Panginoon. Ilista po niyo lahat. At pag-aralin niyo sa bahay po ninyo. Anong sabi ng Panginoon? Datapot sinabi sa kanya ni Jesus. So, ang ating Panginoong Jesus ang nagsabi nito, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito, kapatid? Ang nag-aararo, alam niyo yung mga hortelano, kapatid? Alam po niyo yung mga farmers? Kapag sila nag-aararo, merong kalabaw at meron siyang asarol yung pag-araro niya. Kapag daw siya nag-aararo, kailangan diretso, kapatid. Kasi kung palingalinga ka, mga minamahal, at patingin-tingin ka sa likod, hindi mo magagawang diretso ang iyong inaararo. Amen po ba? At ang sabi ng Panginoon, wala raw pong nag-aararo ang lumilimon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kahit na narinig po ninyo na tayo pinili ng Diyos by the grace of God. Opo, ito nga Panginoon ay nagsabi nito, kapatid. Kasi dahil sa biyaya ng Diyos, niligtas na po tayo ng Panginoon. Pero huwag mong aabusuhin ang grace ng Panginoon. Amen. Anong sabi ng ating Panginoon, kapatid? Kapag ikaw ay nag-aararo, tayo po ay parang nag-aararo ngayon, kapatid. Huwag kang lilingon sa likod mo. Kapag ikaw ay lumikod sa likuran mo, ang sabi ng Panginoon, ay hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Nakukuha, kapatid? Ibig sabihin doon, mga minamahal, meron po itong malalim na kahulugan. Itong sinabi ito ng Panginoon. Kasi niligtas na po tayo ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon ay hindi biro-biro. Tayo niligtas ng Diyos, kapatid. Hindi po, mga minamahal, biro-biro kanyang ginawa. Bagamat siya'y Diyos, mga minamahal, siya'y nagpakababa. Siya po'y inalipin na ganyang alipin. Pinagdudura, pinagtatadyak, pinagsusuntok, mga minamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat ay iligtas ng Panginoon upang magmana ng buhay na walang hanggan. So ito'y biro-biro ginawang ito ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, mga minamahal, huwag mong pagwalang bahala ang iyong paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya nagsabi ng Panginoon, hallelujah, ang nag-aararo ay huwag tatalikod. Dahil kapag ikaw ay tumalikod, kapatid, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi po niyan, hindi ako, kapatid.
Amen. Kaya po mga minamahal, ang gawin po ng mga Kristiyano, go, go, go lang kapatid. Amen? Go, go, go sa paglilingkod sa Panginoon. Go, go, go hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Maglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya kapatid, mga material na bagay lang, lumingon yung asawa nila, tiningnan, nang hinayang po siya. Dati Maria. Pero mga minamahal, the moment na ikaw ay naglingkod na sa Panginoon, huwag mo nang babalikan pa, huwag mo nang titingnan yung material na bagay. Ang gawin mo, sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo na kailangan, kapatid, pero didadagdag pa rin yun ng Panginoon ang pangangailangan mo. Basta unahin mo ang ating Panginoon. Amen? Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Not your righteousness, not your self-righteousness, but rather the Bible says the righteousness of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong katwiran ng Diyos? Maglingkod po tayo. Itadagdag lang po natin ito. Ecclesiastes 12:13. This is the conclusion of the whole matter. Fear God. Ano po sabi po dyan, kapatid? Let us hear the conclusion of the whole matter. Ginagawa po natin kasi naglilingkod po tayo sa Panginoon. Ano ba ang conclusion nito? Mayroong conclusion, hindi po ba? Di ba nagkaaral po tayo, gagawa tayo ng conclusion? Ano ba ang conclusion? Ano ba ang conclusion ng ating mong pinag-aaralan? At ito ang conclusion, kapatid. Hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Magtakot tayo sa Diyos. At ano po? And keep His commandments. For this is the whole. Ito raw po ang buong katungkulan ng tao. Ano ang katungkulan ng tao? Is to have fear to God. Matakot tayo sa Diyos. And this is the conclusion of the whole matter. Amen? Amen. Ulit talata, kapatid. Babasahin po natin. 2 Peter chapter 2 verse 20 up to 22. Huwag po kayong masasaktan dito. Salita po ito ng Diyos. Huwag po tayong masasaktan dito sa babasahin po natin ito. Sino po ba si Pedro? Sino si Pedro? He is the first pastor of the church. Siya po ang unang-unang pastor ng iglesia na iniwanan sa kanila ng Panginoon. Ano ang pangaral ni Pedro? Ang sabi dito, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, tayo po yun. Hindi ba? Tayo po'y nakatakas na doon sa pagkahawa po natin sa sanglibutan. Dati-rati ang ating buhay ay puro buhay ng makasanglibutan. Tayo po'y nahawaan po ng sanglibutan ito. Nahawaan po tayo ng kasalanan ng daigdig na ito. Ang sabi ni Pedro, sapagkat pagkatapos na sila'y makatakas, natakasan na po natin dahil sa ating Panginoon. Makatakas sa pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Di ba? Nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon, kapatid, tayo po'y nasa buhay makasanglibutan. Ang dami po natin kasalanan na ginagawa, ang dami na mga bisyo na ginagawa, pero
nung tayo'y makakilala sa ating Panginoon na tagapagligtas na walang iba kundi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ni Pedro na unang pastor ng iglesia, ay muling mahalugbiruhan at madaig niyaon. Ibig sabihin, sandali mo dyan. Ibig sabihin, nandun tayo sa makasalanan, then nakakilala tayo sa Panginoong Jesucristo, edi binago po tayo. Pagkatapos ngayon, ang sabi po dito, pero ikaw ay madaig muli. Ibig sabihin, binalikan mo muli ang kasalanan. Anong sabi po? Ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Ibig sabihin, mas mainam pag hindi ka na nakakilala sa Diyos, na pagkatapos mong makilala ang ating Panginoong Jesucristo, ay binalikan mong muli ang iyong ginagawang pagkakasala. At ang sabi po dito sa 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Mas magaling pa raw po na hindi po natin nakilala ang daan ng katwiran. Sino ang daan ng katwiran? Ang ating Panginoon. Mas mainam pa daw po na hindi na po natin nakilala ang ating Panginoon. Pagkatapos, kaysa, ang sabi po ni Pedro, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay, basahin, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ano po ang masakit dito? Anong sinabi ni Pedro? Ito po, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Hindi ba? Ang aso pag kumain, pagkatapos nagsuka, after minute lang, babalikan yung kanyang suka at kakainin. Katulad po ng baboy, kapatid. Ito po'y hinugasan na. Tayo po'y hinugasan na. Nilinis na po tayo ng Panginoon. Hinugasan na po tayo. Pero kapatid, pilit ka pa rin bumabalik sa pusali upang maglubalog doon sa pusali. Mga minamahal, mas mainam pa. Ang sabi ni Pedro, the first pastor of the Church of Christ, mas mainam pa hindi mo na nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. So ano pong ibig sabihin nito, kapatid? Ang ibig sabihin dito ni Apostol Pedro maging si Apostol Pablo, tayo po ay ine-encourage na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Go, 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 mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos at walang atrasan. Hallelujah! I have decided to follow Jesus. No turning back! No turning back! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Nangako ang Diyos, huwag kayong mag-alala. Kung tunay kayong pinili ng Diyos, makakamtan ninyo ang tinatawag na glorification ng Panginoon. We were all justified by faith. Anong kinanta po natin kanina? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ay justified na po, kapatid. Niligtas na po tayo ng Panginoon. Baka matatakot kayo. Maminaman. Alam po ninyo, kapatid, kung binalikan po ninyong muli yung ugali po ninyong iyong kapatid, magsisi lang po kayo. Magsisi, kapatid. Kung tunay kayong pinili ng Diyos, ibabalik at ibabalik kayo ng Diyos sa kanyang gawain. Amen? Dahil lang po sabi dito, last verse po tayo, Romans chapter 8, verse 30.
Sabi ko nga sa inyo, now we are now on the process of sanctification. Tayo po ngayon ay nasa proseso ng sanctification. Amen. Yung pinapaging banal tayo, ibig sabihin, nililinis tayo ng ating Panginoon upang tayo maging banal sa Kanyang harapan, upang tayo maging karapat-dapat. Ano pong sabi ni Pablo po rito, kapatid? Ang pangako ng Panginoon, moreover, whom He did predestinate. Kapag ikaw ay predestinate, kapatid, hallelujah, ibig sabihin, kapag ikaw ay itinalaga sa kaligtasan, ano sabi dito? Them He also called, na ikaw ay tinawag, and whom He called, them He also justified, and whom justified, then He also glorified. Ibig sabihin, nag-jump na, kapatid. Amen? Justified na po tayo, yung tumawag sa atin, niligtas na po tayo ng ating Panginoon Jesus na tumawag sa atin, at ngayon na tayo po'y iniligtas ng Diyos, tinawag tayo, o na mahal, sa pagliligtas, tayo po'y talagang nakapredestinate, kapatid, nakatalaga po talaga tayo na maliligtas. Anong sabi ng Panginoon? Those who were justified, they will be glorified. Amen! Hallelujah! Ibig sabihin, kapatid, ngayon, para bagang napakahirap tumakbo, hallelujah, sa ating paglilingkod sa Diyos. Pero mga minsan, matitisod ka, minsan, manlalamig ka, minsan mga minamahalan, makakalimutan mo ang gawain ng Panginoon. Pero kapatid, kung ikaw ay predestinate, kapatid, kung ikaw talaga ay itinalaga sa kaligtasan, mga minamahal, tayo pong lahat, hallelujah, na justified ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, you will be glorified, mga minamahal. Ibig sabihin, kapatid, tatanguhin po natin, kapatid, ang buhay na walang hanggan, hallelujah, na pinatapos sa atin ng Panginoon. Amen! Amen! Mas kapatid, kapag nagbabalik ka na parang aso, kapatid, doon sa suka mo, I'm sorry, but you have to examine yourself. Examine. Suriin mo ang sarili mo, baka hindi ka talaga pinili ng Diyos. Amen? Amen. Kaya minsan, sinasabi ko lang, nalulungkot ako. Pero nakasulat sa Biblia, kapatid. Ang sabi ng Biblia, mga minama, hindi lahat ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lahat. Ang sabi ng Biblia, yaon lamang magtitiis hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Amen! So, ibig sabihin, kapatid, hanggang sa huling hininga ng ating buhay, kapag ikaw ay nagtitiis dyan, kapatid, nakaupo, nagkikinig ng salita ng Diyos, gumagawa ng tunay na kalooban ng Panginoon, ibig sabihin nun, kapatid, ikaw ay tunay na chosen ng ating Panginoon. Ikaw, hallelujah, ay predestinate sa kaligtasan, mga minamahal, dahil alam ng Diyos, ang sabi ng Biblia, kapatid, hallelujah, Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation of this world, I have chosen you, saith the Lord. Hindi naman tayo pumili sa Diyos. Hindi ikaw ang pumili sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon, siya ang pumili sa atin. Palakpakan po natin. Tayo po lang pumili. Tumayo. Natapos na po natin, kapatid. Pero Miyerkules, kapatid, ini-invite ko po kayo mag-attend. Alam ko po, mga minamahal, na meron pong idudugtong ng mga talata ang ating beloved assistant pastor. Napakaganda po ng mga aralin po natin. Huwag po kayo mag-a-absent, kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Awitin po natin ang hallelujah, yung mahabang lakbayin. Praise the Lord.